Reklamo ng NBI versus BP Sara, isa sa ilalim sa preliminary investigation. Ibabalita po yan ni Moira Encina. Moira, magandang hapon. Magandang hapon, Jen, Nelson. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Nico Clavano na natanggap na ng National Prosecution Service o NPS ang reklamong inciting to sedition at rape threats ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Clavano na dadaan pa sa mga evaluasyon at preliminary investigation ng mga piskal ang mga nasabing reklamo. Kaya para mabatidaan niya kung may sapat na mga ebidensya para ito iakyat sa korte at makakuha ng conviction o kung dapat ba itong ibasura na lamang. Sa pagdinigan niya, ibibigyan naman ng pagkakataon ang pangalawang Pangulo para sagutin ang reklamo at rebihin ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Sa hiwalay na press conference kaninang umaga, iniyag ni NBI Director Jaime Santiago na may sapat silang mga ebidensya para suportahan ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Tinik pa ng NBA Chief na patas ang isinagawa nilang investigasyon, walang halong politika at walang nagdikta sa kanilang gagawin dahil ibinatay lamang nila ito sa pagkilatis nila sa mga ebidensya. Unanimous din niya ang pasya ng mga nag-investigang NBI team na binubuo ng 5 abogado na ipagharap ng mga reklamong inciting to sedition at rape threats ang pangalawang Pangulo dahil sa mga naging pahag nito sa isang Zoom press conference. Balik sa inyo, Jen. Maraming salamat. Yan po si Moira Encina. So kung ito pala inciting to sedition at saka grave threat, grounds for impeachment ba yun? Ayun, kasama sa ano? Kasi ginamit na lang, di ba? Ground for impeachment? Kasama yun sa ground for impeachment. Kaya nga, impeachable offense ba yung grave threat at saka inciting to sedition? Nilagay nila sa betrayal of public trust saka high crimes eh. O, yun na nga. High crimes daw yan eh. So, tama pala yung sinasabi ni Kong Dante noong isang araw, di ba? Paano magiging... grave threats. Kung grave threat. Kaya nilagyan nila ng inciting to sedition. Ganon. Kasi parang pag-aalsa yun sa parang rebellion yun eh. Well. Pagpapatalsik sa nakaupong So yung inciting to sedition, ground for ano? High crimes kasi daw. Oo. Tanong natin sa mga abogado. Kaya lang, Jen, ang pinag-usapan naman doon, di ba? Ay yung banta lang eh, yung grave threats eh. Kaya apakahirap i-gawing ano yun. Diba? Para gawing mong rebellion. Personal eh. Tignan natin. Personal yun eh. Malamang maging taksa ng usapin yan. Hindi, tsaka ito naman eh, ano pa lang, ganyan naman talaga. Halimbawa, yung polis, kung minsan may inimbestigang homicide, ang pinapain nila murder eh, kaagad eh. Tapos pagdating sa piskalya, magiging homicide. Hindi pa bago sumampa. Pero isasagad na nila. Sinasagad nila. So nasa ano pa to, DOJ, gaya ng banggit ni Moira, may preliminary investigation, titingnan kung pwede ngang isampa sa korte. Ayun. So pag nakita nila, wala namang inciting dito. Pero sa tingin daw ng piskalya, baka sabi ni Moira, baka ibasura lang ng korte. Ayun nga, baka... Kaya kasi mapapahiya sila, Jen. Kapag pinilit nilang isang kaso na mahina, at ipinal nila sa korte, sasabihin ng judge, mga abogado ba kayo? Asan ang ebidensya nyo? Mapapahiya sila. Ang ipapakita ebidensya dito sa video. Ay, sinabi lang naman ganito, asan yung inciting to sedition dyan? Nanawagan ba siya na patalsikin ng gobyerong ito? Hindi, sasabihin, hindi, gusto niya patay. Pinatay na ba? Sagutin yan ni Yusek Jesse Andres. Mahabang ano pa yan. May debate pa yan. Debate yan. Sige. Dito muna tayo sa... titignan yung bawat ebidensya. Hindi bawat sinabi, hindi pwedeng... Walang ebidensya. Hindi pwedeng haka-haka. O kaya sinabi mo na, hindi, implied niya eh. Implied.